Pag-usapan natin to, no, game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito pala yung narrative ngayon ng mga DDS. Oo. Una kasi nakita ko to sa vlogger na isa, yung mataba, yung matabang bobo, pangalan nun, yung ano, yung ex-bro ba yun? Diba, DDS pala yung hayop na yun, no? Naging kaibigan ko pa pala sa Facebook yun. So, ngayon, ang narrative nila ngayon, pati ito, nakita ko rin to sa SMNI, nakita ko rin ito kay EJ Baluyot, tsaka kay Joey Cruz. Na ang sabi nila ngayon, kita nyo kung gaano katanga itong mga to, no? Ang sabi nila, di ba, sinira daw po ni PBBM yung ginawa ni First Lady Imelda Marcos na pakikipagkaibigan po sa China. So ang point doon mga kababayan, kung dati daw po si First Lady Imelda Marcos nakipag-usap sa China para magkaroon po ng magandang alyansa, sinira daw po ni PBBM ngayon. So ibig sabihin ng mga kababayan, sinira po ni PBBM yung adhikain po ni Imelda Marcos. Sipin nyo kung gaano kabobo tong mga to, no? So tingnan nyo to, no? So una, nakita ko to saan? Saan ko ba una nakita to? Teka lang. Sa Facebook post ko lang pala nakita to, no? So ito yung pinakakalat nila ngayon eh. Yung picture na yan, tsaka yung video po na yan. Di ba? So, saan ba yun? Ito. Tapos ito pa, itong video no sa SMNI, yung video po na, actually, na-share din ito ni Sas eh. 'Di ba na yung video nga po na sinasabi po ni First Lady Lisa Marcos. First Lady Imelda Marcos, yung naging experience niya nga po kay Mao Zedong. Oo. So ang point kasi dito mga babae, sobrang babaw po talaga ng narrative nila. Pati po si First Lady Imelda Marcos dinadami nila ngayon para mag-contradict kay PBBM. 'Di ba? So ngayon, ito eh. Una ko 'tong nakita kay EJ Baluyot kasi nag-aaway ata sila ni Mami Peng. So kay EB pala, EB Baluyot talaga to, no? EB Baluyot pala to, no? Actually ano to eh, kasama ng SMNI ito eh. Kasama nila Kibuloy ito eh. So ito sabi dito, no? Okay. Di ko namalayan na nag-comment ka pala, bla bla. So sabi niya pala dito. Okay na yan, di ba? So si Mr. Raul Lambino ay ang kasulukuyang chairman ng APCU o Association of the Philippine-China Understanding na tinatag noong 1972 at formally registered in 1974 para sa layuning maitaguyod ang produktibong ugnayan ng bansang China at Pilipinas, di ba? Sa makatuwid, 50 years old na ang organization na yan. Ikaw, ilang taon ka na at ilang taon mo nang napag-aralan ang ugnayan ng Pilipinas at China. Okay. So, ayan, kasi ano ba kasi pinost ni Mami Peng, no? Tingnan ko nga sinabi ni Mami Peng dito. So, sabi ni Mami Peng kasi, lumipat na kayo sa China. Sana lahat ng nagmamahal sa China umalis ng Pilipinas tapos maiwan yung handang lumaban para sa Pilipinas. Yan. So, pinatulan siya ngayon. Pero hindi si Mami Peng yung pinag-uusapan natin dito eh. Yung narrative ng mga DDS ngayon. So, sabi niya dito, continue lang natin ha, sabi niya dito. Okay. Isa sa mga awardees at laureates ng APCU ay ang former First Lady Imelda Marcos dahil sa kanyang role noong dekada 70 bilang kinatawan ng kanyang asawang si Presidente FEM na at naging instrumento siya sa formal na pagbukas ng demokratikong ugnayan ng bansang China at Pilipinas. Okay. Yan na. So, ayan ang ano nila ngayon. Si First Lady Imelda Marcos ngayon ang ginagamit nila. And then, sabi pa dito, okay. Tingnan niyo kung gaano katanga to, no? O, ang comment mo na lumipat kayo sa China at sana lahat ng nagmamahal sa China ay umalis na sa Pilipinas is a flawed argument that shows your lack of understanding and basic knowledge and more importantly, our history and the dynamics of the foreign relation in diplomacy. Ayan. So, ang problema kasi sa inyo mga DDS kayo, di ba kunwari matatalino na nag-English pero bobo naman. Bobo to mga kababayan. Oo. O at saka pala si Raul Lambino. Alam ko komunista yan eh, di ba? So, sabi dito, una, kung susundin ko ang iyong logika, ibig sabihin lahat na Pilipinong mahal ang ibang lahi ay dapat lumipat na sa bansa ng lahi na yon at umalis na sa Pilipinas. Therefore, ito malupit eh. Si Imelda Romualdez Marcos ay ipinakita ang labis na pagmamahal
sa China nung dekada 70. Hanggang ngayon ay dapat nang lumipat sa China. Di ba? So, ayan ang point eh. So, ngayon mga kababayan kasi, ang sinasabi natin dito, actually, hindi ko lang sa kanya nakita yan. Nakita ko rin ito kay Sas, nakita ko rin ito kay Joey Cruz, yung ganyang klaseng narrative. Tsaka yung isa, yung ex-bro, yung bobong vlogger, no? Na sinira daw po ni PBBM yung magandang ugnayan po ng China at Pilipinas na sinimulan nga daw po ni First Lady Imelda Marcos. Di ba? Ayun. So una kasi mga babayan, hindi kasi pwede na ikumpara mo yung dekada 70 sa ngayon. Kasi una, nung pumunta po si First Lady Imelda Marcos sa China, ang presidente no si Mao Zedong. Ito yung video pakita ko sa inyo ha. Ito yung video nun eh. So kasama pa niya si PBBM. Ayan oh. Di ba? Ayan, si First Lady Imelda Marcos, di ba? Kasama niya si PBBM. Bata pa siya niyan. So ang point dito mga kababayan, hindi pa po open yung kapitalista sa China noong 1972. Nung pumunta po si Imelda Marcos doon. So nagbago po yung lahat mga ka-streetwise noong 1978. Nung nakatikim po ng kaginhawaan yung China dahil po sa kapitalista. Ayun yun eh. Ano ba yun? So ngayon mga babayan kasi, ang presidente nun dati si Deng Xiaoping. Oo. Si Deng Xiaoping po kasi yung presidente nun. So simula po nung kasi mga babayan, nung nakatikim na nga po ng kapitalista tong China na to, doon na po sila nagsimula mag-invade. Di ba? At wala pa po masyadong conflict yung Pilipinas at China sa West Philippine Sea noon. So medyo tanga po yung argument po talaga ng mga DDS dito mga kababayan. Medyo tanga lang po talaga ng konti. Di ba? At mga kababayan, noong 1991, nagsalita din po si Imelda Marcos regarding po sa China. 'Di ba? So ibig sabihin nun, 'di ba? So ang ibig sabihin nun mga kababayan, 1991 pa lang mga kaka-streetwise, na predict na po talaga ni Imelda Marcos na mag-i-evade po yung China. Oh, ito kasi napaka-unfair eh. Napaka-unfair ng narrative eh. So pakita ko sa inyo yung video no, 1991 ito eh. Nung tumakbo si Imelda Marcos noon bilang presidente. Sige, panoorin niyo to Because beyond the ultimate end of politics, which is justice for all, is because our sovereignty, the sovereignty of our country is endangered. Ayan ayan sinabi na ni Imelda Marcos yan. 1991 pa lang. At ang sinisisi ni Imelda Marcos dito, yung Constitution po noong 1987 ni Cory. Okay, sige. The Cory Constitution of 1987 surreptitiously deleted the historical legal rights to our territories. And this will endanger the country. Especially so, we're in a very strategic place in the world today. But to the east of us is the Pacific Ocean, which is the focus of the world today and covers 32.5% of the world's surface. On the other side is the China Sea. The China Sea, across the China Sea, is the biggest world market potential. This can be a magnet for conquest and predators. For them to start picking one island after the other of our 7,150 islands in the country. Kita nyo mga babae, di ba? 1991 pa lang po sinasabi na po ni Imelda yan. Na kukunin po ng China, pati po mga isla po ng Pilipinas, dyan po sa Pacific. So yung China Sea nga po yun, na ngayon nga po ay West Philippine Sea. Ayan o, sabi ni Imelda yan, no? Oh. There is a book, in fact, called The Dragon Strikes, which talks about a horrible war of the millennium that will occur in the South China Sea with a vast oil reserve between the Spratlys and Sabah.
I am running. And this is the principal reason sovereignty is endangered and the survival of the Republic is in peril. Kita nyo, di ba? 1991 po, wala pong nakinig kay Imelda Marcos nito. O, di ba? 1991 po, wala pong nakikinig kay Imelda Marcos nito. Pero ngayon po, nakatotoo na. Isipin nyo mga kababayan, di ba? O. So ngayon kasi ang point ko dito mga ka-streetwise, no? Napaka-ingot po talaga ng mga DDS para sabihin na dahil kung dati nga daw po ay nakipagkaibigan si Imelda, ngayon naman po nakikipag-away naman si PBBM. Eh si Imelda nga to 1991 nga, alam niya na makikipag-agawan na yung China eh. Oh. 'Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa 400 po na nanonood ngayon. So hindi pa po nakakapag-like, paligtan po ng video po na to dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Sa sinabi nga po ni Imelda Marcos, 1991 pa lang. So ang point kasi dito mga kababayan, ang presidente kasi noon, nung nakapag-usap si Imelda Marcos noon, si First Lady noon, si Mao Zedong. Ngayon naman po kasi si Xi Jinping na. So magkaiba kasi yon. Magkaiba yon. At saka nung pumunta po si Imelda sa China noon, hindi pa po bukas yung ekonomiya ng China sa buong mundo. Diba? So wala silang kapangyarihan para magpalakas ng army, magpalakas ng navy, 'di ba? O gumawa ng nuclear. Pero nung nakapasok po yung kapitalista sa kanila noong 1978, dahil nga po kay Deng Xiaoping, so doon na po lumakas ang loob ng China na kumuha po ng teritoryo ng iba. At sa totoo mga kababayan, hindi lang po kasi Pilipinas ang naging biktima po ng China. 'Di ba? Mayroong Pilipinas, mayroong India, mayroong Nepal, mayroong Bhutan. Oh. So magkaiba 'yon. Magkaiba yung panahon na 'yon sa panahon ngayon. O, 'di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan.